Sa video na ito mga kabiyahe, papakita namin ang aming masayang travel adventure. Mga kabiyahe, no, pag bumiyahe kayo dito sa Lexibo, sigurado nyo na condition yung sasakyan nyo kasi yung kalsada dito, yan no, makikita nyo, matatarik. Iba't ibang activities. Enjoy! So, hinihingal na ako. So, di. At syempre, ang masarap na food trip. Creamy mushroom chicken. Pero bago natin simulan ang lahat ng iyan, balikan muna natin kung ano ang unang nangyari. What's up mga kabiyahe? Kumusta? Panibagong araw, panibagong vlog at panibagong biyahe naman tayo ngayong araw. Ang destinasyon natin ngayong araw ay papunta sa Lexibo at kasama pa rin natin si Sadia at Dato Rusty na tulog. Siyempre, si Lablab at si Baby Yana, you know. At siyempre, kakomboy natin ngayon sa likod sina Mokmok at Norbaini. First exit onto Senator Ninoy Aquino Avenue. So ngayon mga kabiyahe, andito na tayo ngayon sa bayan ng Isulan, Sultan Kudarat. Andito na tayo sa probinsya ng Sultan Kudarat, no? Municipality of Isulan. You know? Mapapansin yung paligid, no? Napakaganda, malinis, no? Parang Davao City din. Time check mga kabiyahe, 7:30 na ng umaga. Andito tayo ngayon sa palengke ng Isulan, Sultan Kudarat. So andito tayo ngayon sa palengke kasi namalengke pa si Sadia at si Lablab, no? Para sa kakainin natin doon sa Lexibo. Ang target namin today mga kabiyahe ay ang 7 Falls dito sa Lexibo. Isa ito sa pinakasikat na destinasyon dito dahil makikita mo ang sunod-sunod na talon sa iisang lugar. May iba na medyo may karayuan at kailangan talagang lakarin, pero sulit naman dahil bawat falls may kanya-kanyang ganda at karakter. Mula Cotabato City, bumiyahe kami ng halos 3 oras papuntang bayan ng Lexibo. Medyo may kabilisan na rin ang takbo namin, pero syempre ingat pa rin dahil kasama namin si Baby Yana. Kailangan swak lang ang pacing ng biyahe, hindi masyadong mabilis, hindi mabagal. Maaga kaming umalis para masulit ang buong araw. Habang papalapit kami sa Lexibo, unti nang nagbabago ang view. Mas nagiging presko ang hangin, mas nagiging verde ang paligid at mas ramdam mo na papasukan na sa isang lugar na malayo sa ingay ng syudad. Ngayon mga kabiyahe, dito na tayo ngayon sa bayan ng Surala, no? Malapit na tayo, mga 200 meters na lang. Malapit na natin maabot yung kanto papasok doon sa Lexibo. So ang tanong mga kabiyahe, kakayanin kaya namin ikutin yung 7 falls sa loob lang ng isang araw? Sa tingin ko mga biyahe, 3 falls or 2 lang yung mapupunta namin kasi short time na talaga eh. Tsaka meron pa kaming resort na pupuntahan. Pupunta pa kami sa Sunrise Resort. Gusto din namin mag-adventure, gusto din namin matry yung ATV, yung ano nga yung isa na? Water biking. Water biking, you know. Gusto namin subukan yung mga magagandang activities doon sa lugar na yun, sa Sunrise Resort. So ngayon mga kabiyahe, andito na tayo ngayon sa Lexibo, no? Andito na tayo sa boundary ng Lexibo at saka Surala. So papasok na tayo sa Lexibo. Sa dami ng mga pwedeng pagpasyalan dito, ang napili namin is yung falls, tapos punta na kami sa Sunrise Resort. So unahin muna natin yung falls. Tingnan muna natin yung falls, no? Pag bumiyahe kayo dito sa Lexibo, siguraduhin nyo na condition yung sasakyan nyo kasi yung kalsada dito, yan o, makikita nyo, matatarik, no? So kailangan condition yung sasakyan dito, mabilis, malakas. At this time mga kabiyahe, dito na tayo ngayon sa lake. Ito yung unang lake na madadaanan natin. At this time mga kabiyahe, no, narating na natin yung 7 Falls Road. Papasok na tayo. Medyo paakyat, no? Medyo matarik yung kan. Dapat makapuelo tayo. Ito na, babakyat na tayo. Ito na! Ito na! Ito na! Buti na lang mga kabiyahe, condition itong nasakyan natin.
Guys, andito na tayo ngayon sa entrance ng Seven Falls. Dito na. Sa bahay niyo. Kanya-kanya. May 10, no? Sunod-sunod na ito na falls, no? Accessible po ng sasakyan, falls 1 sa taas, falls number 2 sa baba. Okay. The rest po mag-zipline. Mag-zipline hanggang 5. Okay. Bali, another bayad yun or... Dito na po lahat ang entrance. Ah, Zipline na lang ang bayaran. sige. Thank you. Thank you. Kakatapos lang natin bumili ng ticket. So sa halagang 40 pesos pala, doon na pala lahat ng falls. So unahin muna natin itong Hikong Along. Ito yung falls number 1. Ito, marami pa tayong puntahan. Mokog! Tara na. Pagdating namin sa unang talon, sinalubong agad kami ng napakagandang tanawin ng Hikong Alo. Malapad ang bagsak ng tubig at sobrang linaw nito. Habang nakatayo kami doon, ramdam na ramdam yung preskong hangin at yung katahimikan ng paligid. Parang automatic na nawala yung pagod sa biyahe. Mga kabiyahe, andito na tayo ngayon sa Hikong Alo, no? Tingnan niyo naman, napakaganda ng view. Dati ang lakas ng agos ng tubig mula sa taas. Tapos ang tubig napakalinaw, grabe. Ang lamig dito. So mga kabiyahe, tapos na natin ma-enjoy ang Hikong Alo. So punta naman tayo sa Hikong 20, no? Dito lang sa unahan ng Hikong Alo. Tara, let's go. Kitang-kita mo talaga kung gaano kaganda ang kalikasan dito sa Lake Cebu. Perfect siya para sa mga gustong relax, magmuni-muni o simple mag-enjoy lang sa nature trip. Pagkatapos naming ma-enjoy ang Hikong Alo, nagdesisyon kaming magtuloy papunta sa susunod na talon, ang Hikong 20. Medyo may konting lakad at hagdan pababa bago marating, pero habang papalapit kami, mas lalo naming naririnig ang malakas na bagsak ng tubig. Ibang-iba ang vibes niya kumpara sa una. So mga kabiyahe, itong Hikong 20, pababa to siya, pababa, no? Pero meron din siyang view dun sa taas, yung pinicturean kanina ni Dato Rusty, no? May view siya doon, pero mas ginusto namin, no, na ma-explore itong sa baba. Medyo may kalayuan lang nga. Totoo nga yung sa research ko na nasa 20 to 30 minutes yung lalakarin mo pababa dito sa Hikong 20. Ito na mga kabiyahe, no? Papalapit na kami sa Hikong 20 Falls, no? Mga kabiyahe, no? Papalapit. Unti-unti na tayong papalapit sa lugar. So, pag nagpunta kayo dito, daan-daan lang. Kailangan nyo siguro magtapatos, no? Kasi mabasa. Basa yung daan. Ayan. Mabasa yung daan, mga kabiyahe. So, daan-daan lang, no? So, madulas to. So, grabe. Mas malakas yung agos ng tubig dito mula sa taas kaysa doon sa Hikong Alo. Kung si Hikong Alo ay relaxing at chill lang ang dating, si Hikong 20 naman ay mas mataas at mas malakas ang agos. Mas ramdam mo dito yung power ng kalikasan, mas intense, mas buhay. Hello guys, ako na munang magsasab kay JB. Ngayon, babalik tayo, another 30 minutes na naman. Grabe, ganun. Ganun kalayo yung linakad namin, no? So, eto na mga kabiyahe, no? Pabalik na kami. So, meron ditong 7 falls, pero ito lang yung pupunta namin sa ngayon. Itong Hikong Alon, tsaka Hikong 20. The rest, hindi na namin pupuntahan yun kasi medyo malayo na. Nasa 1 kilo yung iba. So, pabalik na kami. Hanap na kami ng resort, no? Actually, meron na kami napili na resort. Ang napili namin is yung Sunrise, no? Kasi ang Sunrise, marami silang mga activity din. So, hihingal na ako. Mga kabiyahe, andito na tayo ngayon sa Sunrise Garden Lake Resort, no? So, dito tayo sa reception. Hindi na ako naka-video yung papunta kami dito kasi lobat yung camera na ginagamit natin sa lobat. Pero andito na tayo ngayon sa Sunrise Garden Lake Resort, no?
Dito yung may mga activity. Meron silang ATV, water biking. Ito na tayo sa reception nila. Pagdating namin sa resort, unang-una namin ginawa ay kumuha ng cottage. Doon muna namin ibinaba lahat ng mga gamit para makapagayos at makapagsimula na sa pagluluto. Tanghali na rin kasi at ramdam na ang gutom matapos ang biyahe. Habang si Lablab ay abalang-abala sa paghahanda ng mga lutuin, ako naman ang tumutok sa pag-ihaw ng bangus. Unti-unti na kumakalat ang amoy ng inihaw sa paligid. Pagkaluto ng pagkain, hindi na namin pinatagal pa. Food trip na agad. Tahimik muna ang lahat dahil busy sa pagkain. Pagod sa biyahe, napalitan ng tawanan at kwentuhan habang busog na busog ang lahat. Matapos magpahinga sandali, sinimula na namin ang mga activities dito sa resort at ang una namin sinubukan ang kanilang ATV. Sa umpisa, medyo kabado pa pero pagandar pa lang ng makina, ramdam mo na agad ang excitement. Putik ang daan, may mga parte na medyo madulas at may konting lubak kaya kailangan talagang kontrolado ang manibela. Habang tumatakbo ka sa maputik na trail, tumatalsik ang putik at mas lalo pang nagiging exciting ang experience. Hindi na namin alintana kung madumihan man, ang importante enjoy at isa ito sa mga moment na talagang masasabi mong sulit ang adventure. Kumusta ang ride? Medyo mabigat. So mga kabiyahe, may kabigatan itong ATV nila. Grabe, sobrang bigat. Sobrang bigat, pero enjoy naman. So grabe yung mga trail namin, paakyat, pababa. No? Tapos ang daming mga lubak-lubak. No? Pagkatapos ng maputik na ATV, lumipat naman kami sa mas kalmadong adventure, water biking. Sige. Tahimik ang alon, banayad lang ang galaw ng tubig at presko ang hangin. Sinama ko na si Baby Yana at dahan-dahan kami pumadyak sa ibabaw ng lake. Habang umaandar kami, nakakalapit kami sa mga fish pan ng tilapia. Minsan may biglang aalon kapag may tumatalon. Tahimik, relaxing at perfect na bonding moment kasama si Baby Yana. So sa mga oras na ito mga kabiyahe, no? Dumidilim na, palubog na yung araw. So yan, makikita nyo palubog na yung araw, dumidilim na. So it's time to say goodbye, no? Pero before kami mag-goodbye, gusto ko lang thank you sa lugar na ito, no? Na nakapagbigay ng relaxing vibes sa amin dito. The view is worth it. And you're relaxed. Relaxing.